Kung curious ka kung bakit marami pa rin mga Pilipino yung bumabagsak, kahit na ang tagal-tagal na nila nag-aaral ng German language and nagpe-prepare sila for your German A1 exam, and make sure to watch this video. I-breakdown ko kung ano yung mga mistakes na kadalasan na ginagawa ng mga Filipino kapag magpe-prepare sila for their German A1 exam. Of course, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga maaari mong gawin para nasa ganon maiwasan yung mga mistakes na to and mapaghandaan mong mabuti yung iyong German A1 exam. And of course, dahil medyo madami akong ginagawa, sasabayan ko siya ng paghuhugas ng pinggan habang nagtuturo sa inyo. After teaching German language for Filipino since 2019, na-realize ko na yung mga mistakes na ginagawa ng mga Filipino na paulit-ulit ko nakikita and napansin ko din sa mga naging students ko. Akala nila yung German A1 exam, it's all about the grammar and all about the didas. So, pag nagpe-prepare ka sa German A1 exam, the first thing that you have to do is you have to know first what is really inside the exam. Ano ibig sabihin nito? Tignan mo na lang kapag pupunta ka sa isang gera. Yung mga sundalo, di ba, ang ginagawa nila is yung strategy and preparation. Ano ba yung mga dapat na baril? Ano ba yung mga bala na dapat nilang bitbitin? Winter ba doon sa pupuntahan nila or summer? So, pinaghahandaan nilang mabuti. Hindi kung ano yung kalaban nila. Gagawin nila is kung ano yung magiging sitwasyon doon sa loob ng gera. So, ganoon din dapat sa pag-prepare nyo for your German A1 exam. Kailangan is alam mo kung ano yung strategy na gagamitin mo, ano yung nilalaman ng format ng exam, kung ito ba ay may essay ba siya, meron ba siyang mga multiple choice, gaano kadalas yung mga pagkasahuran, gaano kadalas ba yan, maiintindihan ba, mabilis. So, dapat alamin mo kung ano yung nasa loob ng exam itself. Marami kasi ako nakikita, yung mga naging students ko na bumagsak na sila bago sila mag-enroll sa akin, nagpatulong sa kanilang preparation exam, isang sinasabi nila na 2 take na daw sila pero bumabagsak pa rin sila. Bakit kaya ganun sa tingin nyo? Kasi ang napansin ko sa kanila is masyado silang confused or overwhelmed sa mga vocabularies. So, nagpe-prepare sila pero at the same time, nag-aaral pa rin sila ng vocabulary. So, dapat hindi mo na masyado inaaral yung vocabulary since meron ka naman nakalaan na ilang months para mag-aral ng buong full A1. Kapag ka ganun, dapat ang inaaral mo na yung loob ng exam. No? Yung gaano ba kadalas yung multiple choice, A, B, or C ba siya, or A, B lang siya. And then ngayon, gagawin mo siya ng strategy kung paano mo siya sasagutan, lalo-lalo na kapag ka nahihirapan ka sa isang part. So, yun yung unang mistake na nakita ko. Yung hindi nila inaalam yung exam itself, pero nagdadagdag pa rin sila, inaaral pa rin nila yung mga vocabulary, ganyan, which is hindi naman na dapat yan gawin. Pangalawang mistake na nakita ko, kapag nag-assessment sila, hindi nila ina-assess yung oras, no? Kasi kapag nag-a-assess ka dapat, no? Sabi ko nga dun sa video kong isa, kung di nyo pa napapanood on how you will prepare for your German A1 exam for 14 days, no? Yung video ko na yun, click nyo dito, no? So, yung sinabi ko doon is kailangan nag-a-assess kayo bago kayo mag-exam, no? Hindi nyo na dapat inaaral yung mga vocabulary, more on the preparation itself na nagsasagot kayo ng mga sample exams, mga mockbook, ganyan. May mga makukuha naman kayo sa YouTube, no? So, mga ganon. And, hindi nila ina-assess with timer. Kaya ngayon, lumalabas ngayon, is kinakapos sila ng oras. Which is, hindi dapat kayong kapusin ng oras. Kasi, sayang naman kung magtatagal kayo sa isang number, hindi nyo pa na sasagutan yung ibang number, na ubusan na kayo ng time, wala na kayong pagkakataon na makakuha ng mga points. Kapag hanggang 9 lang yung nasagutan nyo, and normally it is 15 questions, so sayang naman yung 6 points na hindi nyo nasagutan. So dapat kapag magsasagot kayo, no, is oorasan nyo rin yung sarili nyo, no, lalo sa schreiben. Kasi sa schreiben or sa writing a letter, maraming nahihirapan mag-construct, puro draft yung ginagawa nila, and then hindi na nila
natatapos, iyon, hindi nila nalilipat sa totoong answer sheet. No? So, sagutan, mag-MacBook kayo, mag-sample, answer kayo ng sample exams with the time. Kaya, orasan niyo yung sarili niyo. And of course, i-assess niyo kung ano yung highest and lowest niyo na score. Okay? So, pangatlong mistake na nakikita ko na nagpe-prepare sila is yung hindi nila tinitignan kung saan ba yung weakness nila and yung strength nila. No? Nagbabase lang sila kung ano yung nakikita nila sa social media. For example, yung mga naging students ko, sabi nila, Ma'am, ang hirap daw ng scribing ngayon, ganyan. Tapos sabi ko, tatanungin ko, so, ano ba yung weakness mo? How's your assessment so far? Mahina po ako sa Hurin. Okay ka ba sa scribing? Sabi ko, okay naman siya sa scribing. So, you have to move to the weakest part mo. Hindi porke sinasabi sa YouTube or sa sinasabi sa online group na mahirap yung scribing, dun ka magpo-focus. Iba-iba kasi tayo ng capability, no? So, pagka ikaw, ang weakest mo, katulad sa akin, ang weakest ko was listening at that time, no? And speaking, since wala nga ako nakakausap before. And yun nga. So, nag-alat ako ng time doon sa weakest ko para hindi mahatak kung ano yung strongest ko. Okay? So, kung alam mo sa sarili mo na nagsasagot ka na ng mga questions, tapos yung weakest mo is listening, maglaan ka ng time, more time doon sa listening. Yan sa ganun, pabalance mo lahat ng part. Listening, reading, and writing and speaking. So, kailangan, no? Kahit sa B1 ka na, kailangan mabalance mo siyang lahat para sure ball na kawala na yung hindi ka na, imposible nang bumagsak ka. No, hindi yung alanganin ka, ay, mahina ako sa speaking. Doon ka dapat mag-push ng konti. Okay? So, yun yung gagawin mo and yun yung nakita ko na hindi naglalaan yung mga ibang Pilipino doon sa kung ano yung weakest nila. Kung magaling ka na doon, huwag mo na masyadong karirin, no? Mild na lang talaga yung pagsasagot mo. Number 4 mistake na nakikita ko, no, is yung kadalasan tugtod talaga na ginagawa. Even A1 or B1 na mga nag-aano sa akin, nagtatanong sa akin. So, masyado nilang minimemorize word by word yung sa scribing, no? And sa speaking, yung may mga task, may mga cards, no? So, normally kasi ang exam, to be honest, no, inuulit-ulit lang naman kasi yung mga tema na yan. Lalo sa scribing, may paulit-ulit na tema yan. May ang ladong, may mga termin absagen, mga ganyan. So, nasa sa'yo yung kung paano mo aatakihin yung construction of sentences. Ngayon, syempre, sa mga YouTube, may mga nagsishare dyan. Kahit dito sa YouTube ko, meron akong sample exams na sagot. No? Ang ginagawa ng iba, kinakabisado nila word by word. No? Ngayon, pagdating nila sa exam, nahihirapan na silang mag-construct ng sarili nila. Kasi pag naiba yung konting katanungan, no? Kasi ganun lang naman yung sa exam eh. Iikutin lang nila, same lang yung tema niyan. No, ay ladong, iimbitahan mo yung friend mo, pero yung mga task, yung Aufgaben, iibahin lang nila yan. So, ngayon, kapag naiba yung task, malilito ka na kasi hindi yun yung lumabas sa kinabisado mo. Diba? Ganun yung mga nangyayari sa mga Filipino. Minsan, hindi nila iniisip o hindi nila pinaprioritize na kumuha lang ng information doon sa sample exams. You have to construct it by yourself. Intindihin mo mabuti kung ano yung questions. Nang sa ganun, pag umatake ka na sa exam, kayang-kaya mo na. Lalo-lalo sa expression. Kasi like 2 seconds lang kailangan mag-construct ka na doon. Kapag na mental block ka na, lahat na yan, mental block. Katulad na nangyari sa kasabayan ko before, na mental block siya, no? And nasa nasa part 2 pa lang kami, hindi siya talaga nakasagot hanggang part 3. So once na mental block ka na, mahihirapan ka nang makabalik. No? So huwag niyong kakabisaduhin kung ano yung mga nakikita niyo sa YouTube or sa mga groups na nag-share ng mga sagot. Gawin niyo lang siyang reference or kuhanan niyo siya ng idea kung paano niyo sasagutin yung mga task. And most especially sa scribing, tignan niyo kung paano niyo atakihin ang sarili niyong sentence. Okay? So,
Number 5 na masasabi ko sa inyo is yung nag-aaral pa rin sila kahit na kinabukasan yung exam nila. So, nakita ko to noon sa naging students ko. Nag-exam na sila before bago sila magpaturo sa akin. And doon nila na-realize yun yung mga strategies pala na ganyan. No? And yun, hindi nila binigyan ng pagkakataon yung kanilang brain na magpahinga kahit isang araw. So, ang ina-advise ko lagi sa mga students ko, a day before the exam, kailangan mag-relax ka na, no? Wala nang sagot-sagot, wala nang bukas ng libro, pwede ka mag-speaking, okay, speaking lang, pero yung pagbabasa ng libro, magsasagot ka pa ulit ng MacBook, no. So, yun yung mga nakikita ko. So, sa tingin nyo ba na tama yung ganon, na kailangan natin bigyan ng break? Baka sasabihin nyo, baka pag nagpahinga ako, walang momentum yung utak mo. Actually, mas maganda nga na bibigyan mo ng pagkakataon yung utak mo na magpahinga. Kasi kung ano nire-review mo sa 14 days, which is yung binibigay ko sa students ko, no? 14 days. Sapat na yun kasi nagpe-prepare ka na lang naman sa exam. Hindi ka na nag-aral ng vocabulary, hindi ka na din nagkakabisado, hindi ka na nag-grammar rulings pa or derridas, mga ganun, hindi. No? And ang pinakamaganda kasi doon, kapag pinahinga mo yung sarili mo, mayroon siyang energy or relax yung utak mo. Pagdating mo bukas, naka-condition ba kumbaga. No? Diba nga, pagsasalang sa Olympics, diba, nag-prepare sila ng katagal-tagal. Tapos, bago sila sumalang sa pinagdre-rest sila. Mas maganda daw na ipagpahinga. Diba? Last, by the way, another tip is, maraming mga Filipino na sa Schreiben is yung parang pine-perfect nila. Parang gusto nila maging advanced. No? So, sabihin ko sa inyo, yung A1 is really basic A1 lang talaga. Simple, basic A1. So, hindi nyo kailangan i-impress. So, pwedeng kung gusto mo magpa-impress, okay lang kung confidently ka talaga sa mga sinusulat mo. Pero kung medyo hindi ka naman talaga masyadong pangmagaling mag-construct, be safe na lang kayo sa simple sentences nyo. Okay, so, ang ina-assess naman kasi nila on how you really correctly construct the sentences, basic sentences, and also sa speaking. Huwag mong atakihin ng mahirap at complicated B1 sample exams yung katabi mo kasi examine lang din siya. Gusto lang din yung pumasa, no? And para magtulungan kayong lahat, kailangan i-basic mo lang yung questions or yung letter mo, no? So mapapahama ka pa kapag ginawa mo tinry mo yung A2 level na letter instead na A1 lang. Pag sa tingin mo, B1 level ka na, okay lang yon sa letter. Pero please, huwag mo atakihin yung katabi mo ng B1 level kasi baka mamaya struggling na talaga siya tapos inatakihan mo pa siya ng B1. Nakakahawa naman. No? So, meron kasi ako nakita ng kasabayan ko kasi nun. No? Tinatanong ng mahirap na modal verb. Ganyan. Tsaka perfect tense nung time na yon. Hindi naman lahat ng A1 is alam yung perfect tense. For example, ich habe einen Apfel gekauft. Habe tas gekauft. Hindi lahat ng A1 level kaya yung ganun. No? So, kung ako sa'yo, i-basic mo lang siya, parang sa ganun, pati sa letter, no? Basta sagutin mo lang yung task, okay na yun. Yan yung mga mistakes na nakikita ko na medyo simple lang siyang mga mistakes, pero nakaka-cause siya ng failure kapag ikaw ay magpe-prepare or mag-e-exam na. Kung ano man dito yung mga things na nakatulong sa'yo, or meron ka pang mga mistakes na nakita or na-encounter mo, comment mo lang sa baba. And para rin makatulong sa mga Filipino na mag-e-exam. And kung gusto mo ngayon ng mga tips on how you will really answer your Schreiben, isa sa pinakamahirap na part, no? Click this video kasi dyan i-demo ko sa inyo kung paano kayo magsasagot sa inyong Schreiben. And also magbibigay ako ng konting tip and demonstration on how you will answer your Schreiben tests. Okay? Make sure to click it in and see you in the next video.